Maligayang pagbabalik mga Feather Warrior. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba talaga ang mas magandang i-breed o alagaan? Ito ba yung direct imported na manok panabong o yung locally bred from imported parents? Marami kasi ang nagtatanong kung sulit ba talaga ang locally bred from imported parents. Base kasi sa aking nakita o napag-aralan, mas practical at mas epektibo ang locally bred from imported parents. Kaya ngayon po ay hihimayin natin ang katotohanan yung tungkol sa tinatawag na genetic acclimatization at performance. Bakit nga ba gustong-gusto ng mga breeders na direct imports ng mga manok panabong? Unang-una kasi ay tinatawag na genetics. Kapag sinabing galing sa mga kilala o tanyag na breeder sa Amerika o Mexico, kampante sila dahil nga doon sa tinatawag na purity na linyada. Maging ito man ay kelso o sweater. Sila kasi yung tinatawag na puno o source code. Pero may kaakibat ito na challenge o hamon pagdating sa ibang bansa, gaya ng Pilipinas, dadaan sila sa tinatawag na travel stress. Hindi biro ang biyahe at ang pinakamalaking kalaban ay ang tinatawag na pagbabago ng klima. Ngayon kasi hindi ganun kadali ang direct import ng manok panabong. Kaya ang ginagawa ng mga top breeders, nag-i-import sila ng broodcock at brood hens. Tapos dito na lang pinapalaki at dito na lang pinapipisa ang mga anak. Kaya ito ay tinatawag na locally bred from imported parents. Hindi po lahat ng sinasabing imported ay imported talaga. Importante po na malinaw kung imported ba ang magulang o imported lang ang dugo. Kaya sa katulad ko na maliit na backyard breeder o nagsisimula pa lamang na starting breeder, para sa akin ay mas practical ang locally bred from imported parents na pair kesa sa napakamahal na imported na manok panabong. Hindi kasi mahalaga kung imported o locally bred ang manok panabong. Ang mahalaga dito ay yung kung paano mo ito alagaan at nasa tamang direksyon ka ba ng pagbibreed. Ang comparison dito, ang imported ay mahal, tapos ito po ay risky, tapos stress pa sa pagtransport. Locally bred from imported parents, stable, practical, mas mahalaga pa rin ang closing ability. Hindi lang pangalan dito na pumapasok ang mga imported parents. Ito ay isa sa dahilan bakit kinakatakutan sila pagdating sa derby. Simple lang kasi yung tinatawag na acclimatization. Ang manok na imported na dito na nangitlog, dito na rin na pinisa, dito na rin naging sisiw,
dito na rin lumaki, ibig sabihin nasanay na sila sa init ng ating panahon at sa humidity. Na-immune na rin sila sa mga lokal na sakit. Maraming pagkakataon na ang isang locally bred ay mas pulido, mas maganda kumilos kaysa sa mga direct imported na manok panabong. Dahil hindi ito dumaan sa stress ng mahabang biyahe. Sila ay nasa home court advantage. Pagdating naman sa bulsa, siyempre, mas mabigat. Napakamahal ng mga direct imported na manok panabong. Kung ikaw ay isang breeder, kailangan mo ng kailangan mo mag-infuse ng fresh blood. Pero kung ikaw ay isang cocker o mahilig lumaban sa derby, okay na siguro yung locally bred ang ating aalagaan. Ito yung tinatawag na best value for money. Sila ang mga warrior na subok na at na-acclimatize na sa ating klima. Sa huli, wala naman sa tatak na imported o lokal. Ang panalo rito ay ang mga magaling na breeder, mga disiplinadong breeder, ang mga magaling sa conditioning. Ito ay ang mga mahuhusay na warrior. Ito yung tinatawag na produkto ng tamang genetics at tamang pag-aalaga. Hanggang dito na lang po mga kapanabong, mga future sabingero. Ito po si Global Feather Warrior na ako po ay naniniwala na ang bawat tilaok ay may kwento saan man ito nagmula. Hanggang sa muli po, mabuhay po kayong lahat.